One TV Special Report. Si Simon naman, nagtatrabaho sa malaking kumpanya at lagi nakakulong sa opisina. Kaya sabi ko, magpakita kayo para makita ninyo, sumama kayo sa akin, makita ninyo kung ano talaga ang hinaharap ng ating mga magsasaka at ating mga agrarian reform beneficiary para alam ninyo kung ano talaga ang pangangailangan sa iba't ibang lugar. Mga kapwa kong manggagawa sa gobyerno, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. Talagang tunay ang kasayahan ko dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin. Kaya naman, minamarapat ko na kayo ang makasama ko sa araw na ito. Dahil po, ang inyong sipag, ang pagsusumikap, at tatatagan ng loob ang siyang nagsisilbing inspirasyon. Hindi lang para sa akin, kung hindi sa lahat ng inyong mga kapwa Pilipino. At kaya't nais namin pagbutihin palalo, araw-araw, ang aming paglilingkod sa bayan. Kung kilala ang Nueva Ecija bilang rice bowl ng bansa, ito ay dahil sa inyong angking galing sa pagsasaka at sa inyong tibay sa kabila ng lahat ng pagsubok sa sektor ng agrikultura. Likas naman talaga sa mga Nuevo Ecijanos ang tibay at tapang tulad na ipinamalas ng mga bayani ng probinsya na ito sa unang sigaw ng Nueva Ecija 128 taon na nakalipas. Ngayong araw na ito, ating ipinagbubuni ang isa pang laban, hindi sa pagdidigma, kung hindi sa magiting nating paghaharap sa mga pagsubok sa buhay. Narito po kami ngayon upang suklian ang inyong sipag, ang inyong dedikasyon at determinasyon na isang munting handog na nawa ay makatulong na higit para sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Simula ngayon, magbabago ang buhay ng 6,000 magsasaka dito sa inyong lugar. Ito po ay 6,000 dahil ito po ay 6,000 lang yung kasya rito. Pero 10,000 sa lahat-lahat ang makakatanggap ng tulong galing sa Department of Agrarian Reform. Dahil maghahandog po tayo ng halos 10,000 Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung ating tinatawag na COCROM sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan sa Nueva Ecija sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Ibig sabihin nito, lagpas 270 milyong piso ang pagkakautang ng mga benepisyaryo ng agrarian reform dito sa Nueva Ecija, lahat po nabura na po yan. Sa tulong nito, may iibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli. Hindi pa ito ang huli naming pagbibigay ng COCROM dito sa Nueva Ecija. Dahil may mahigit sa 4,500 magsasaka na sa inyong lalawigan, aking makakatanggap dito ng malapit na darating na panahon. Pangako po yan ng ating magiting na kalihim ng reformang pansakahan. Pareho kami dahil baka hindi ninyo alam, binabati niyo ako ng happy birthday. Itong ating Secretary Estrella, birthday niya kahapon. Kaya yun ang... Kaya nung nag-uusap kami, anong gagawin natin? Anong gagawin natin sa birthday natin? Kanamin, hindi ba birthday? Dapat may blowout. Ito ngayon yung blowout. Sa kabuuan, mahigit 500 milyong pisong utang para sa lupang pang-agraryo dito sa inyong probinsya
ang sasagutin na po ng pamahalaan. Ang pamahalaan po, kami po ay naniniwala na sa pagwawalang bisa ng pagkakautang na ito ay giginhawa ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Hindi na kayo mangangamba sa pagbayad sa amortisasyon. Hindi na kayo matatakot na mawala pa ang lupang pinagkukunan ninyo ng pantustos sa araw-araw. Maaari nyo nang gamitin ang perang pinanghuhulog nyo sa lupa para sa inyong pangangailangan. Mahigit 5 dekada na ang nakalipas matapos lagdaan ng aking ama, si Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., ang Presidential Decree number 27 na may layuning mabigyan ng katuparan ng pangarap ng ating mga magsasaka. Kasama din po dyan, nagkataon din po, baka hindi rin po nyo alam, noong nasimulan itong Agrarian Reform Program, ang kalihim po noong panahon ng aking ama ng Department of Agrarian Reform ay ang lolo po ng ating kalihim ngayon, si Lolo Condring Estrella. At siya ang deal, sabi namin, nung ako'y umupo, isa siya sa una na nakausap ko, sabi ko, kailangan naman nakakahiya sa ating mga ninuno na hindi natin matapos ang programang sinimulan nila. Kaya talaga, desidido kami, tatapusin po namin lahat ng Agrarian Reform Program bago matapos ako bilang Pangulo. Kaya naman, hanggang ngayon ay patuloy natin sinusulong ang inyong karapatan, kapakanan at kasaganahan, maging ang kaunlaran sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ngunit, hindi rito natatapos ang ating pagtulong. Maghahandod din ang DAR Nueva Ecija ng pautang na nagkakahalaga ng halos 41 milyong piso para sa mahigit na 400 benepisyaryo. Kaysa ng Department of Agriculture, kasama na rin po ang DBP, ang Planters Products Incorporated. Inilunsad na po natin kani-kanina lamang sa Gimba ang Agri, Puhunan at Pantawid Program. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng Interventions Monitoring Card o IMC. Ganito, binigyan ako ng kanina dito sa bibigyan kayo ng ganito na card na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa mga accredited merchant. Napakasimple lang po. Nag-demonstration sila kanina. Meron pong makina parang ATM. Basta haharap mo lang yung card mo na ganyan, babasahin na niya itong mga detalye rito at pwede niyo nang gamitin para meron naman kayong tinatawag na credit para makabili at para makakuha ng inyong mga inputs, ang inyong mga pangangailangan para sa parang production loan para sa pagsimula bawat planting season. Ang hiling ko lang po, patuloy po ninyong pagyamanin ang inyong mga lupain. Makilahok kayo sa mga gawain na magpapaunlad sa inyong komunidad. At tulong-tulong po tayo na paunlarin ang ating buong bansa. Sa tulong ninyo, sa pagkakaisa po natin mga kapwa Pilipino, ito po ay maaabot din natin itong pangarap na matagal na nating hinahanap. Marami pa pong pangarap at plano para sa Pilipinas. Nais kong maging kaagapay ng bawat isa ang pamahalaan. Nais kong mabigyan ng magandang edukasyon, kalusugan at hanap buhay ang bawat Pilipino. Nagsisikap pagbutihin ang kanilang mga buhay. Kaya sa araw na ito, sa buong bansa, sabay-sabay po tayong naghahandog ng tulong. Sa ginagawa natin po ngayong araw, mahigit 1.3 bilyon na piso ang ating ipagkakaloob sa mahigit 260,000 kababayan natin na nangangailangan sa pamamagitan ng ayuda sa kapos na ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. Gayon din po, sa araw na ito, naglaan po tayo ng lagpas sa 300 milyong piso na pondo
mula sa aking tanggapan upang gawing libre ang serbisyo ng mga pampublikong tertiary hospital sa bansa kagaya ng Philippine General Hospital sa Maynila, sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa lungsod ng Cebu, ang Amay Pakpak Medical Center sa Marawi at iba pang mga government hospital. Sa mga pasyente po nito, sagot na po namin ang inyong mga gastusin sa araw na ito. Wala na po kayong kailangan alalahanin sa usapin ng mga babayaran. Nawa po ay sa pamamagitan ng mga tulong na ito at sa pagsisikap at pag-agapay sa bawat Pilipino, ay tataguyod natin ang isang bagong Pilipinas na hitik sa mga biyayang bunga ng mga binhing itinatanim natin ngayon. Hangad ko na katulad ng aking kaarawan, ang inyong maghapon at kinabukasan ay maging puno ng liwanag, ligaya at pag-asa. Maraming salamat sa inyong ginawang sakripisyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsisikap upang ang ating bansa ay mapaganda at ang ating mga kababayan ay gumanda ang buhay. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto pong ito, mahal na Pangulo, nais po nating batiin ng mga opisyal at kawani ng Department of Social Welfare and Development, pati na din ang lahat ng congressional representatives at ang mga residente sa kani-kanilang distrito kung saan nagsasagawa ng sabay-sabay na pamamahagi ng ayuda sa Kapos ang Kita Program ngayong araw na ito. Daang-daang benepisyaryo po ang makakatanggap ng iba't ibang tulong mula sa mga nabanggit na ahensya upang makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Bukod dito, ipinapatupad ang zero billing sa araw na ito para sa lahat ng pasyente sa mga tertiary level hospital sa tulong naman ng Department of Health. Makikita po sa ating mga LED walls ang live streaming na handog ng Pangulo na kasalukuyang isinasagawa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon naman po, mahal na Pangulo, nais kayong batiin ng probinsya ng Quezon Province 2nd District. Negros Occidental 2nd District. Okay. Ngayon naman, Pakiway, Bukidnon, 3rd District. At ngayon naman, ang mga taga-Taguig City, 2nd District. Happy birthday, Mr. Ngayon naman, babati ang mga taga Lapu-Lapu City, Lone District. Lapu-Lapu City! Tawagin naman natin ang South Cotabato 2nd District. 2nd District, South Cotabato! Happy birthday, Mr. President! Wow! Dumako naman po tayo sa Albay 2nd District.
Babati naman po ngayon ang mga taga-Apayao Lone District. Apayao, maligayang Karawang PBB! At bilang panghuli ang mga taga-Occidental Mindoro Lone District. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa ating mahal na Pangulo sa kanyang kaarawan. At ngayon naman po, inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo Medyo na po tayo. kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Okay, so while the picture taking ang Manila, Nueva Ecija, mangandam tang tanan kay naay ipaabot pud nga mensahe ang atong pinalanggang nga Gobernador Henry S. Waminal. Just a short message nga iyang ipaabot natong tanan nga nagtapok din hikaron. And of course, atong gi-advise sila Vice Mayor Bebby and katong gi-ready na nato daan nga mga beneficiaries. Kay after the message ni Gov. Henry, ipahigayon na dayon nato ang ceremonial distribution sa inyohang madawat nga ayuda karong adlaw nga regalo sa atong nag-birthday nga presidente. So before we wrap this up, before nato madungog ang message ni Gov. Henry, once again, a big round, usa ka dakong shout out, happy birthday, Mr. President, sir, everyone! Okay, thank you very much. And once again, a big round of applause. Our very hard-working governor para sa iyang mensahe, Attorney Henry S. Waminal, Ascenso Misamis Occidental! Once again, happy birthday, Mr. President! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito Congressman Jason Almonte of the 1st District of Misamis Occidental, Congressman Sanso Fernando Waminal of the 2nd District, ang atong mga opisyales, mayores sa nagkalanlaing lungsod na din mao'y recipient, mga beneficiaries nining maong kalihokan karong adlaw. Ang atong mga barangay peacekeeping action team sa lungsod sa Jimenez, nagipanguluhan ni Mayor Juju Cho. Sa lungsod sa Panaon, ipanguluhan ni Mayora Miriam Pailaga. Sa lungsod sa Aluran, ni Mayor Insi Crua. Sa lungsod sa Plaridel, nga mo'y host sa Osakabinyo na to karon, si Mayor Godwin Handumon. Ang atuang mga kaigsunan sa dakbayan sa Osamis, mga small store owners and ambulant vendors, dakbaya, mga opisyalis sa dakbayan sa Osamis, nga gipanguluhan ni Mayor Henry F. Waminal Jr. Kinikaloka na to karon na simultaneous distribution of comprehensive government assistance. Nagpakita na nagkahiusa ang atong government agencies gikan sa national nga gipanguluhan sa atong mahal na presidente nga karong adlaw nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Kagahapong adlaw, nagkita mi dito sa Department of Agrarian Reform Office na may paabot usab sa birthday greeting sa atong higala nga si Secretary Conrad Estrella III. Ug sa maong okasyon,
ng hatag o CLOA o titulo o condonation certificate sa atong mga Pilipinhong magbabaon. Pero ang alawa, sa iyang adlaw nga nataruhan, gipaabot kining maong kalihukan in partnership sa atong mga local government units sa pagtabang sa atong katawhan o mapaabot ang serbisyo sa grassroots level ngadto sa pinakaubos nga hotong sa katilingban. Pinagi sa Bagong Pilipinas campaign, daghang mga programa nga nahiatod ngadto sa nagkalain-laing suok sa atong nasod, ranging from financial aid, livelihood opportunities, healthcare, education, and social services. Its aspect is designed to provide a safety net for our communities and help them rise above their challenges. O kini nakatabang dili lang sa mga beneficiaries, kundi sa atong ekonomiya. Usab tungod kay nag-circulate man ang maong mga ayuda nga gipanghatag sa nakatabang usab sa atong ekonomiya. This initiative is more than just a program. It is a symbol of unity and progress. A demonstration of President Marcos' Bagong Pilipinas vision that epitomizes the government's commitment, accessibility, and efficiency in public service delivery, bringing our services closer to the people. Sa ato karon nga pagkatapok diri, this is simultaneous across the country. Atong gi-empower ang community, strengthening local governance, o gisiguro na walay usa ka Pilipino, walay usa ka Misamis is left behind as we pursue sustainable development. Your provincial government of Misamis Occidental, uban sa akong kaabag, Vice Governor Wing Gutierrez, and our board members, stands as a vital conduit and partner to the national government in this endeavor. We are committed and united in rallying behind the noble cause for economic and social transformation. Ang atong pangagamhanan, ang atong Team Asinso, support to these events, and this is manifested sa atong pagmahal sa atong mga BIPAT forces, sa atong mga small, medium economic enterprises, mga gagmay nga negosyante. Kamo ang mga mahindungdanong kaabag sa pagpalambo sa atong komunidad o sa pagpatuman sa atong peace and order programs sa kabarangayan. Busa among gila ang inyong dakong contribution in our peacekeeping efforts nga mo'y usa ka instrumento pagpalambo sa atong ekonomiya. In our pursuit of peace and order, we have seen how vital government support is in stabilizing communities. Misamis Occidental, where we have worked so hard to bring peace and development, stands as a prime example of how coordinated government action can transform lives from being a province once burdened by insurgency. We are now one of the leaders in development in northern Mindanao. Kini nahimong posible tungod sa atong panaghiusa and collaboration sa atong mga BIPATs, sa atong mga barangay officials, sa atong mga gagmay nga mga negosyante. Therefore, kamo karon nga atong mga beneficiaries in this ayuda program played a significant role in bringing into reality the vision of Bagong Pilipinas and
in our locality the vision of Asinso, Misamis Occidental. Our 5Ms Development Trust nga sa ako ng gibalik-balik nga ang atong vision sa pag-asinso atong ipalugdang dili lang sa kalambuan sa atong komunidad kundi ngadto sa pamuyo sa tao. This is our 5Ms Development Trust. Pisamos niyo magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. This mirrors the same principle as that of Bagong Pilipinas, where governance meets the real needs of the people and where national efforts are aligned with our local action. Ang kalampusan nining maong inisyatibo lies not only on the government's hands but also in the strength sa kalig-on sa atong panagtinabangay, mga misamisto, mga Pilipino. So I encourage everyone to take part of this transformative process, making the most of the opportunities that this assistance can provide. Atong pasalamatan ang atong Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, for his exceptional brand of leadership and for all the support he has extended to the Misamista. Atong tagaan og usa ka malanog na palakpak og pagbati sa pag-celebrate sa iyang adlaw na natawan. To our local leaders who continue to work hand in hand with the national government ngadto sa atong Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, nga maoy nag-allocate sa maong pundo dito sa Kongreso. Your efforts are invaluable in making this vision a reality. And most importantly, sa akong kaubang misamisnos, to this contribution of assistance is a symbol of our government's commitment to you. Tungod kay ang bagong Pilipinas and with Asinso Misamis Occidental, walay gibilin nga usa nga makalimtan. Atong ipadayon ang atong panaghiusa sa pagbuhat sa atong mga tahas, isip usa ka komunidad, isip usa ka probinsya, aron sa ingon atong makabot ang atong hiniusang paglantaw alang sa usa ka malinawon, malambuon o malipayon nga probinsya sa Misamis Occidental. In days to come, ato na niyang matagamta inig abri na sa Panggilby Bridge nga diin atong giimbitar ang atong pinanggang Presidente Bongbong Marcos isip atong pinasidunggang din natin. Moving forward, by the month of November, we will be also celebrating our 95th provincial anniversary celebration. Kining tanan, atong ginabuhat, again, towards our vision of Asinso, Misamis Occidental. Daghang salamat, mayong buntag kanatong tanan.
our Governor, Attorney Henry S. Waminal. Okay, so naanatay naka-ready ng mga pangalan para sa ito'y pahigayon nga ceremonial distribution sa itong ayuda nga madawat karong buntaga itong giawag at mga city officials headed by Vice Mayor Bebby Neri dinhi sa atubangan and of course ang atong mga beneficiaries para sa itong himuon na ceremonial distribution atong tawagon na dinhi sa atubangan si Bedo Arvin Lotok dinita sa right side sa stage 2 sir, maglinya lang ta. 5 Loretta Navarez, please fall in line, thank you. And then Corbeta Rhea Alfeche, 2 Peter James Denulos, Fenella Gay Paler, Helbolingo Ronald Antique, Lumazag Chris Nicole Villanueva, what's this? Rada John Michael, and Pepito Edwin Palanes. Once again, ladies and gentlemen, the ceremonial distribution sa tuang ipahigayon nga pagpanghatag og ayuda gikan mismo sa atong presidente nga nag-celebrate sa iyahang birthday, si Bedo Arvin. Big round of applause! Of course, kamo makadawat po later on sa inyong ayuda gikan sa itong pinalangga nga presidente. Okay, nag-get ready pa. Of course, itong i-request po ng ato ang mga taga DSWD ang inyong head please to join the team. Okay. Excited na kayo kung manawag. Okay. Once again, si Bedo Arvin. Mo-post daw gamay for photo opportunities. Kauban na ito mga city officials, sir? Okay. 5 Loretta. Ma'am Corbeta Rhea Alfeche. Okay. Up next, Sir Du Peter James Denulos. Fenella Gay, Fenella Paler. Helbolingo Ronald Antique. Lumasag Chris Nicole Villanueva. Up next, Rada John Michael Untalan. And the last but not the least, Pepito Edwin Palen III. A big round of applause para sa tuwang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, Governor Henry Waminal, Second Loser Congressman Ando Waminal, Ozamo City Mayor Attorney Henry, NDF Waminal Jr., Vice Mayor Bebby o mga city officials, and of course our angels in red vest, ang Department of Social Welfare and Development. Photo opportunities na kaupan sila Vice and our city officials. So we are requesting everyone to please rise para sa atong picture taking. Of course, gi-request na ito atong mga taga DSWD and the PSWD and CSWD to join in the picture taking. Mga ma'am and sir, dinita sa tubangan para sa atong photo opportunities. DSWD, CSWD, PSWD, dinita sa tubangan for the photo opportunities. Surachi, you should be joining. And then, pahibalo nato sa tanan, we know nga medyo gutom na ta, ang inyong paniudto
magpadala lang tag isa ka representante from each barangay para dili ta magubot sa pagkuha sa atuang lunch. Ang uban diri daw na side para sentro tang tanan. Okay.